it will become the best festival in spirit. 자, 우리 함께 신앙 고백하고 시작하겠습니다. Magsimula po tayo while confessing our faith. Jesus is the Christ, the Son of the living God. 우리 귀한 동역자들과 인사 나누겠는데요. 사랑의 하나님이 우리의 아버지 되십니다. At pati po natin our fellow workers at the tabi po, the God of love is our Father. 네, 오늘 너무 귀한 파더스 데이입니다. So ngayong araw po ay very precious na Father's 오늘 Day. 참석하신 모든 아버지들 주의 사랑으로 축복드립니다. Lahat po nag-attend ngayon, I bless, sa lahat po ng ating mga fathers, I bless you in the name of the Lord. 또 오늘 아버지가 아버지 될 수 있도록 보이지 않는 곳에서 헌신해 주신 우리 어머니들 또한 축복드립니다. I also bless our mothers na nagbigay po ng tulong at support sa ating mga fathers hanggang sila ay magiging father ngayon. 그리고 또 귀한 아버지와 어머니 사이에서 축복의 자녀 된 여러분들 또 축복드립니다. Pares din po sa ating mga kabataan, ating mga pinagpalang anak ng ating magulang. 그런데 솔직히 말하면 오늘이 마냥 기쁜 날이지만은 아닐 수도 있습니다. So sa totoo lang po, baka ang araw natin ngayon ay hindi lang masaya. 네, 어떤 아버지는 가족을 위해서 밤낮 불철주야 노력하는데 그 일한 결과로 마음이 가족들을 너무 멀어진 사람도 있어요. Kasi meron po mga tatay na dahil sa sobrang asipag nila po sa trabaho, lalong lumalayo sila mula sa kanilang pamilya. 여기도 정말 가족을 살리기 위해서 저 해외까지 가서 OFW로 열심히 일하시는 아버지 있는데 그만큼 교제가 없으니까 마음이 얼마나 외롭겠습니까? At meron din po mga fathers na pumunta po sa ibang bansa as a OFW to support their family, kaya how much kaya nila maramdaman ang loneliness na ito. 또 어떤 아버지는 책임을 다하지 못했다는 그 죄책감 때문에 많이 눌려있는 분도 있습니다. At meron din po mga fathers na sila po ay puno ng guiltiness because they weren't able to take the 그건 responsibility. 사실 모든 아버지의 마음이겠죠. Pero sa tingin ko po, ito ay lahat na puso ng ating mga fathers. 또 우리 팔라운드도 많이 그런데요. 아버지의 빈자리 없는 빈자리 때문에 힘들게 살아가는 자녀들도 많이 있어요. Sa tingin ko po, madalas po ito nangyari dito sa Palawan na may mga kabataan po nahirapan dahil sa empty space ng kanilang 그래서 father. 우리 파더스데이가 되게 감사와 존경과 행복의 날인데 또 그러지 못한 것이 현실이기도 합니다. Ang Father's Day, ito po ang araw na puno po ng ating paggalang, pag-ibig at kasiyahan. Pero ito po ang reality na hindi lahat ay 때로 ganito. 우리 이렇게 묻습니다. 왜 이렇게 됐죠? That's why sometimes we ask, bakit ito nangyari? 오늘 그 답을 얻고 많이 어려움이 있었다면 발판 삼고 더 견고하게 우뚝 서는 축복의 날 되시기를 축원드립니다. Kaya sa magitan po ng araw natin ngayon, sana mahanap natin po ang tunay na sagot at lalo matitibay po tayo 오늘 sa ating 제목이 Diyos. 뭐죠? So ano po yung title ng ating mensahe ngayon? It is finished. It is finished. 예수님이 십자가에서 하신 말인데요. Ito po ang sinabi ni Jesus doon sa cross. 오늘 우리의 삶에도 우리 현실 인생에도 그대로 성취되는 축복의 날 되시기를 축원드립니다. Kaya umaasa ko po na ito po ay magiging blessed word na matutupad din po sa ating buhay 지금 ngayon. 이 어려운 현실을 성경에는 하나님은 뭐라고 말씀하고 So 계십니까? ano bang sinabi ng Diyos dito sa Biblia tungkol sa mga mahihirap na pangyayari? 단순히 어려운 환경, 상황, 사람의 능력 때문에 그렇다고 말씀하지 않았습니다. Hindi nila po basta sinabi na nangyayari yung mga kahirapan dahil sa walang kakayahan ng mga tao or mga problema. 창세기 3장에 보면요. 사단의 유혹을 받은 인간이 하나님께 죄를 지어서 지었다고 했습니다. Kundi kung tingnan natin po sa Genesis chapter 3, makita po natin na nakasala yung mga tao dahil sila ay nahiwalay sa Diyos. 단순히 죄 짓기 문제가 아니라 그 결과로 하나님과의 관계가 깨졌고 우리 인간과 사람 간의 관계도 깨져버렸어요. Hindi lang po ito problema na sila ay nakasala, kundi ang dahil sa kasalanan na ito, nasira po at sila ay nahiwalay mula sa relasyon ng Diyos. 하나님께 지은 무서운 죄의 결과로 부부간 서로 간의 사랑을 나누는 부부 관계도 깨져버렸어요. Dahil sa takot na result na nasira po ang relasyon natin sa Diyos, nasira din ang relasyon sa kanilang mag-asawa. 그리고 아시죠? 선악과를 따먹은 아담아 네가 왜 그러냐? 그랬더니 하나님이 만들어주신 저 여자 때문에 내가 이 선악과 따먹었습니다. Alam niyo po ang incident na diba, nung tinanong ng Diyos kay Adam, bakit kinain mo yung prutas na ito? Immediately, sinisin niya ang kanyang asawa na si Eva. 하와한테 너는 왜 그 선악과 따먹었냐? Kaya nung tinanong ng Diyos, ang parehas na tanong kay
Eva. 저 뱀이 나한테 유혹을 해서 내가 먹었어요. Ngayon, si Eva, sinyaman ang serpent doon, yung ahas doon, na pinakain nito sa 만물의 akin. 영장이 책임지라고 지금 만물의 영장이 책임은 없고 핑계만 됩니다. Ang tao na tinayo ng Diyos upang magumuno at mamanahan na lahat ng mga creation, pero hindi niya ito kinaya. 할 능력이 없는 무책임한 인간이 돼서 그때부터 나도 관리 못하고 관계를 깨지고 삶이 어려워졌다. Siya ay naging isang tao na walang kakayahan, na hindi gumagawa ng kanyang trabaho with the responsibility. 우리 개인이, 가정이, 우리 자녀들이 방황하고 흔들리는 게 그냥 그 사람의 잘못이 아니라고. Kaya ang dahilan na nahihirapan po, nasisira at nanginginig ang pamilya natin ay hindi lang dahil sa kasalanan ng isa. 모든 근원의 원인은 어디서 붙어 있냐? 우리를 책임지는 하나님으로부터 떠나간 인간, 거기서부터 시작한 것이다. Pero saan po nagmula? Ano po yung origin sa lahat ng mga kasalanan na ito, mga problema? Ito po ay nagsimula sa paghiwalay natin sa Diyos. 아, 그냥 그렇게 살았으면 우리 인생은 비극으로 시작해서 비극으로 끝났네. Kapag ganito lang po tayo nagsimula, then ang umpisa na din hanggang sa wakas, ito ay tragedy. 근데 놀라운 사실 아십니까? Pero alam niyo po ba what is amazing here? 인간은 하나님을 떠났지만 하나님은 절대 인간을 떠나지 않으셨습니다. Ang tao, sila po ay naiwalay sa Diyos, they betrayed God, but our God, He never betrays us. 그 변함없는 하나님의 사랑이 창세기 3장 그때부터 지금까지 이어져 오고 있습니다. Ang pag-ibig ng Diyos sa hindi nagbabago ay nagsimula hanggang sa simula sa Genesis chapter 3 hanggang ngayon. 오늘 읽은 짧은 본문, 그 지금 너무 중요한 말에 하나님 뭐라고 하십니까? So sobrang iksi po ang ating scripture ngayon, pero ano bang sinabi ng Diyos doon? 십자가에서 죽으시면서 예수님이 선포하시겠습니다. 다 이루었다. Ito po yung inayag ng Diyos doon sa cross, nagganap na. 이 말씀은 우리 인간은 너는 네가 그렇게 했기 때문에 나는 너를 포기한다. 그게 아닙니다. Hindi niya po ito sinabi dahil tinapos ko yung lahat ng mga trabaho ko, so bahala ka na. 우리 인간이 실수한 그때부터 지금까지 변함없이 하나님은 나를 책임지겠다는 그 말씀의 완성인 것입니다. Kundi ito po yung completion sa pangako ng Diyos sa atin, na from the beginning until the end, siya yung gaganap sa atin. 십자가는 뭐냐? Ano po ba yung cross? 변함없는 하나님의 사랑의 절정이라는 걸 보여주는 상징이에요. Ito po ang simbolo na hindi natapos ang pag-ibig ng Diyos at si Kristo, siya yung nag-complete. 특별히 오늘 아버지 날을 맞이해서요. So lalo na po ngayon as we celebrate the Father's 이곳에 Day. 오신 또 이 땅에 있는 모든 아버지와 앞으로 아버지가 될 모든 남자분들이요. Para po sa lahat ng mga fathers ngayon and who are soon to be fathers at para po sa lahat ng mga lalaki. 하나님의 끝없는 변함없는 사랑을 맛보고 그분께 우리의 시선을 고정하는 축복의 시간 되시기를 축원드립니다. Sana ito po ay magiging pinangparang araw, ang oras na maranasan po natin ang endless love of God at tayo po ay mga tao na gagamitin ng Diyos. 아멘. 끝없는 하나님의 사랑, Endless love of God. 나를 향한 그 시선, Ang kanyang eyes sa atin. 그럼 우리 뭐 해야 될까요? Then what shall we do? 우리 시선을 함께 고정하면 됩니다. Then dapat i-fix lang natin po ang ating mata sa Diyos. 복음은 어렵지 않습니다. Hindi po mahirap ang gospel. 하나님이 다 이루신 거예요. Dahil ang Diyos tinapos niya ito lahat. 그러나 누리는 시간이 바로 이 시간 되시기를 축원합니다. Kaya pinapala ko po na ito ay magiging oras na i-enjoy niyo po ito. 첫 번째입니다. 십자가에 달리신 예수. Unang-una, Jesus on the cross. 여러분 하나님 만나고 하나님의 사랑을 체험하고 싶습니까? Gusto niyo po ba matapuan at maranasan ang pag-ibig ng Diyos? 딱 한 군데 시선을 고정하면 됩니다. Then i-fix lang natin po ito sa isang bagay na ito. 십자가에 달리신 예수. Jesus who is on the cross. 나를 향한 하나님의 사랑. Ito po ang pag-ibig niya sa akin. 십자가를 통해서 체험하는 겁니다. Maranasan natin po ito sa magitan ng 오늘 그 cross. 시간 되시기를 I 축복합니다. bless, it will become a blessing. 왜 십자가에 예수님이 달리셨습니까? So bakit namatay po si Jesus doon sa cross? 인간으로는 절대 우리 스스로 우리를 구원할 수 없기 때문이에요. Ito po ay dahil sa magitan ng kakayahan ng tao, hindi natin maligtas ang ating sarili. 오늘 28절에 보면 그 후에 예수께서 모든 일이 이미 이루어진 줄 아시고 성경의 말씀대로 응하게 하려고 이르시되 내가 목마르다. Kaya kung tingnan natin po sa verse 28, na alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng mga bagay, kaya upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, namuuhaw ako. 사실적으로 십자가에서 모든 고통과 괴로움과 저주를 다 받으셨어요. Si Jesus, tinapos niya po at tinanggap niya ang lahat ng mga sakit, ang mga kahirapan at parusa tuon sa 근데 cross. 그게 그냥 자기 실수와 잘못이 아니라
성경에서 말한 구원의 기림을 알고 친히 지신 것입니다. Pero yung mga bagay na ito, hindi na po nangyari coincidentally, kundi alam niya na po in ahead na mangyayari na ito. 9시간 내내 물 한 모금 먹지 않고 십자가에 달려있을까 얼마나 괴롭고 힘들었겠습니까? Imagine niyo po gaano kapagod at mahirap para sa kay Jesus na hindi siya makainom ng kahit isang sip of water. 예수님이 친히 우리의 죄값을 치르고 있다는 그 단어예요. Kaya ito po ang ebidensya, ang salita na He Himself is carrying this 내가 for us. 목마르다. Nauuhaw ako. 내가 너의 죄값을 지금 감당하고 있다. Kinakarry ko ang lahat ng kasalanan mo ngayon. 왜 십자가를 지신 것입니까? Bakit mo siya po napasa sa cross? 그게 하나님의 방법이고 하나님의 계획이기 때문이에요. Dahil yan po ang paraan ng Diyos at yan din ang pangako at pagplano ng Diyos. 우리 문제는 우리가 생각하는 한두 번 잘못하고 실수했다 그 정도 차원이 아닙니다. Hindi po ito nasa level na katulad na inisip natin ay ito yung magiging problema ko. 우리 스스로 절대 해결할 수 없는 어떤 노력으로도 해결할 수 없는 영원하고 끝없는 문제라는 걸 알려주는 거예요. Kundi ito yung paraan ng matuturo sa atin na there is problem that is endless. 우리가 지은 그 죄가 얼마나 깊고 높냐 이게 심각하냐? Kano ba pa seryoso at delikado at malalim ba ang problema natin? 하나님을 못 만날 뿐만 아니라 허물과 죄로 죽어버린 것입니다. Hindi lang po tayo matapuan ng Diyos, kundi patay na din po tayo sa kasalanan at pagsuway. 왜 이렇게 우리가 이 땅에서 살라고 몸부림칩니까? Bakit po ba tayo tinitry ng ating best to survive in this earth? 죽으면 다 끝나기 때문에. Dahil lahat ay matatapos kung namatay na 아무것도 tayo. 의미가 없어지기 때문에. Dahil lahat ay meaningless at the end. 그런데 왜 죽게 됐냐? 그 죄 때문에 그런 거예요. Pero bakit po ba tayo namatay? Dahil sa kasalanan na ito. 죄를 지은 사람은 죄의 거세 누리자면 절대 스스로 살아날 수 없습니다. Ang tao may kasalanan at nasa loob ng kapangyarihan ng kasalanan, hindi po sila mabuhay sa kanilang sarili. 단순히 죽었다가 아니라 더 중요한 문제는 살아계신 하나님을 못 만나는 거예요. Dahil hindi ang kamatayan, hindi lang po siya ang problema, but what's secret is that we 그 cannot know 하나님을 God. 못 만나니까 그 축복인 천국도 못 누리는 At 것입니다. dahil hindi natapuan natin ng Diyos, hindi din natin maranasan ang kaharian ng 그 Diyos. 하나님을 못 만나니까 하나님 없는 저주 그 지옥 속에서 같이 영원토록 고통받을 수밖에 At 없어요. dahil hindi natin maranasan na matagpuan ang kaharian ng Diyos, kaya palagi po tayo mahirapan magsusuffer doon sa endless hell. 우리 인생의 여정은 뭐냐? 하나님을 만나기 위한 몸부림의 여정입니다. Ano po kayong lakbay natin dito sa lupa? Ito po ang lakbay para matakbuhan natin ng 왜 Diyos. 우리 만든 창조주 하나님 안에서 참 안식을 누리기 원하는 Bakit po ba? Dahil nais natin maranasan ang tunay na kapayapaan sa loob ng ating 우리 creator God. 인생의 주관자 하나님이 주인 되길 원하십니다. Dahil gusto natin na ang Diyos, siya po yung magiging Panginoon na mumuno sa atin. 그 참 주인인 하나님 못 만나니까 인간이 자기를 의지하려고 가짜 주인을 찾아요. At dahil hindi natin matapuan ang ating Diyos na Panginoon, kaya hinahanap natin po ang iba't ibang klaseng sariling Panginoon. 이 세상에 능력이 있어 보이는 돈을 주인 삼고 찾아갑니다. Kaya sinasamba natin po yung pera na mukhang Panginoon na mumuno sa mundo na ito. 내가 의지하는 대상이 없으니까 인생은 상처를 받아요. At dahil wala po tayong target that we serve, kaya nasasaktan po tayo sa 그 buhay. 문드러진 상처가 또 다른 욕심을 낳습니다. At ang saktan na ito, ginagawa niya po ang bagong problema. 나를 편안하게 하려고 쫓아갔던 그게 내 주인이 되는 거예요. Yung bagay na sinusundan ko dahil ito ang Panginoon ko, yan yung nasasaktan sa akin. 잘못된 주인 찾으니까 그 주인이 돼도 자녀가 아니라 노예처럼 끌려다니는 거죠. Dahil mali po ang Panginoon na sinasama natin, kaya hindi po tayo mga anak niya, kundi tayo yung mga servant. 그 결과가 무너진 관계, 무너진 가정, 무너진 세상이 됩니다. Kaya ang result mula po sa problema na ito, ang relationship na ay nasira. 그럼 우리는 우리 생각, 우리의 인식보다 더 긴밀하게 모든 것에 깊이 하나님과 관련되어 있는 존재입니다. Tayo po ang isang nilalang na higit kaysa mga iniisip po natin, mas malaki po tayo at mas malalim at mas kailangan natin ng Diyos. 신자든 불신자든 왜 그러냐? 이미지 온갖 하나님의 형상을 닮은 영적 존재라서 그런 거예요. So bakit po ba ito? Dahil kahit either sila ay mga believers or non-believers, lahat po tayo nilalang ng 그래서 Diyos. 우리는 하나님이 없으면요 쉽게 방황하고 포기하고 낙심하는 연약한 존재입니다. Kaya tayo po, kapag wala tayong Diyos sa loob ng buhay natin, madalas po tayo maligaw, sumuko at magkaroon ng panghihinaan sa loob. 인생은 가면 갈수록 비극이 되는 거예요. Kaya ang buhay natin as we live more and more, ito po ay tragedy. 그런데 여기서 복음이 시작됩니다. Pero dito po magsimula ang gospel. 인간은 하나님을 버렸지만 하나님은 그런 인간에게 친히 찾아오셨습니다.
Tinalikuran ng tao ang Diyos, ngunit ang Diyos hindi niya po tayo tinalikuran. 그래서 인간을 버리지 않고 인간을 어떻게 찾아서 만나내는 그 구원의 장대한 스토리가 바로 성경인 것입니다. At ito po ang Bible kung saan makikita po natin ang maraming kwento kung paano niligtas niya tayo habang hindi niya tayo 그래서 binitawan. 성경은 실패한 인간의 이야기가 아니라 언약을 성취하신 하나님의 이야기. Kaya ang kwento na meron po sa Biblia, hindi po ito Biblia kung saan kinukwento natin ng nabigong buhay ng mga tao, kundi ito po ang kwento ng Diyos tungkol sa paano tinupad niya ang covenant. 그래서 여러분 성경을 통해서 하나님의 언약이 얼마나 능력 있는지를 체험하는 축복된 인생 되시기 바랍니다. Kaya sana magkaroon po kayo ng pinapalang buhay na maranasan po natin kung kaano dakila ang ating Panginoon sa 우리 Biblia. 인생은 하나님만 잘 알면 돼요. Ang buhay kailangan sa buhay lang natin po, we must know well about God. 얼마나 우리를 사랑하시는 완전하신 하나님만 체험하면 됩니다. Ang kailangan lang natin po ay maranasan ang dakilang Diyos. 그 하나님만 만나면 우리 인생 끝나버립니다. So once we meet God, matapos na po ang buhay 그래서 natin. 이미 우리가 실패한 그때부터 하나님은 구원의 역사를 준비하셨습니다. Simula sa moment na nabigo po tayo sa buhay, hinanda ng Diyos ang kaligtasan para sa 그 atin. 누구도 해결할 수 없는 창세기 3장의 원죄 문제를 하나님은 우리가 죄를 짓자마자 해결책을 준비해 놓으셨다고요. Dahil sa problema sa Genesis chapter 3 na nobody could even solve, dahil nung nagsimula yung problema na ito, hinanda ng Diyos ang solution. 창세기 3장 19절에 여자의 후손이 뱀의 후손의 머리를 박살낼 것이다. In Genesis chapter 3 verse 15, the offspring woman will crush the head of the 무슨 snake. 말입니까? Ano po bang ibig sabihin nito? 네가 스스로 할 수 없는 구원의 문제를 내가 구원자를 보내서 친히 해결하겠다. Ang problema ng kaligtasan na hindi mo malutas sa iyong sarili, ako magbigay ng solusyon sa iyo. 네가 이길 수 없는 사탄의 머리를 메시아를 보내서 머리를 박살내 주시겠다. Ipadala mo sa inyo ang Messiah para wawasakin ang ulo ng serpent na ito. 인간의 구원 문제에서 인간이 해결할 수 있는 능력은 아무것도 없어요. Sa mga problema ng mga tao, wala pong magagawa ng tao dito doon. 그걸 알고 하나님이 내가 완전하게 구원의 문제를 해결해 At 주겠다. dahil ito, alam nito ng Diyos, kaya sinabi niya sa atin na ako ang lulutas nito. 너는 내가 이 약속한 약속을 믿기만 하면 된다. Ang kailangan mo lang gawin ay maniwala sa pangako na binigay ko sa iyo. 그러니까 성경의 역사는요, 하나님을 잃어버린 인간과 그 잃어버린 하나님을 인간을 찾아오신 하나님의 사랑의 이야기. Kaya ang pangako na binigay ng Diyos sa atin, ito po ang kwento ng pag-ibig between God who saved us and us who follow Him. 창세기 22장에 모리아산에 아브라함이 자기 하나밖에 없는 아들을 이삭을 바치잖아요. So kung tingnan natin po sa Genesis chapter 22, makikita po natin ang kwento ni Abraham na binigay niya po ang kanyang anak na Isaac sa Diyos. 그 건장한 아이들을 다 제단 위에 칭칭 묵습니다. Kaya dinali niya po ang kanyang anak doon sa altar kung saan magbibigay ng ang offering. 그리고 칼을 들어서 이삭의 목을 베려고 신용을 해요. Tapos muntik na siya, pinatay ang kanyang sariling anak. 그 이삭조차도 아끼지 않고 하나님을 향해 내놓겠다는 그 믿음을 하나님이 보신 거예요. Pero ang Diyos, ang nakita niya mula kay Abraham ay ang pananampalataya, ang tiwala niya sa Diyos na pwede niya ibigay ang kanyang anak sa Diyos. 황급히 천사를 보내고 그 아브라함의 손을 잡습니다. Kaya pinadala niya po ang kanyang sariling anghel at ito ang sinabi niya kay Abraham. 그 아이에게 손대지 마라. 내가 이미 구원의 예물을 준비해놨다. Huwag mong galawin ang bata, naihanda po na ang lahat. 그러면서 그 숲풀에 숨겨져 있는 순양 그것을 꺼내 놓으셨습니다. Tapos pinakita ng Diyos kay Abraham ng isang malaking tupa, lalaking tupa na hinanda niya sa gitna ng dawa. 무슨 메시지를 준 So 것입니까? ano po ba yung mensahe dito? 네가 네 아들을 바쳐서 구원받는 게 아니다. Hindi ka maligtas dahil binigay mo ang iyong anak bilang handog sa akin. 내가 내 아들을 너의 구원의 희생양으로 준비해놨다. Kundi ako, hinanda ko ang aking anak para sa sacrifice. 그 약속을 너가 믿느냐? Naniniwala ka ba sa pangako na ito? 우리 능력이 없기 때문에 전능하신 하나님의 구원의 방법을 믿기만 하면 되는 Dahil 거죠. wala po tayong ibang kakayahan, kaya ang kailangan lang natin ay maniwala sa pangako ng 그 Diyos. 믿음의 역사가 계속 일어나는 거예요. At tinutupad niya ang patuloy, ang pagkilos sa pangako na 여러분 ito. 아시죠? 출애굽할 때 출애굽기에 6월절 어린 양이 나옵니다. Di ba alam niyo din po, nung nag-exodus yung mga Israelites, lumabas po ang Passover lamb. 그 6월절 어린 양이 완전 하나님의 능력의 상징이에요. Ang tupa sa Passover
Passover na po ito, ito yung simbolo sa dakilang Panginoon. 우리의 구원의 길이라는 것을 알려주는 것입니다. Ito yung nagtuturo sa atin na nandito ang daanan ng 당시 kaligtasan. 세상을 후려가는 애국 같은 세상의 권세도 이기지 못한다. Kahit yung mga kapangyarihan o otoridad sa mundo na ito katulad ng Egypt, they cannot even 이 they cannot be 바로 over. 왕같이 권세 있는 사탄의 권세도 꺾지 못한다. Pati si Satanas or pati si King Pharaoh katulad ni Satanas, they cannot win over 그 God. 안에서 노예같이 저주받은 우리 죄의 종의 신분 여기서 해결하는 길은 오직 하나다. Tanging isa lang ang tanging daanan upang maligtas po tayo mula sa ating identity ng alipin. 우리 능력 없어도 신분이 낮아도 아무 상관없다. Okay lang kahit wala po tayong lakas o kakayahan or sobrang mababaw ang ating identity. 오직 유월절 어린 양 대신 예수 그리스도 보혈이면 다 끝난다. Dahil matapos ang lahat, kapag meron tayo ang dugo ni Yesu Cristo, ang Passover na. 그 상징이 바로 유월절 어린 양의 피. Kaya ang simbolo nito po ang dugo 이 ng Passover na. 세상과 사단과 죄와 지옥도 모든 걸 이길 수 없는 그 보혈의 피의 능력을 붙잡는 것입니다. Kaya panghawakan lang po natin sa dugo ng ating Passover na that can break through sa lahat po ng mga sumpa at mga kamatayan. 그 유월절 어린 양의 피를 바르기만 하면 죄와 사망의 영이 넘어가는 거예요. Once na ilagay lang natin po ang dugo sa pintuan natin, then the Spirit of God, they will pass over our 끝까지 lives. 찾아오셔서 우리의 구원의 길을 여신 하나님의 사랑을 보여주는 것입니다. Ito yung paraan upang ipakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos that follows us until the end. 또 이사야서 53절에는 고난받는 종의 얘기가 나와요. Sa Isaiah chapter 53 naman, lumalabas po ang 종이 kwento. 고난받는 건 아무 이유 없습니다. Kwento ng lingkod ng nagdurusa. 딱 하나, 하나님이 종을 보내서 우리 대신 고난과 저주와 질병을 담당하십니다. So, ang mensahe po sa kwento na ito na si Jesus na ang lingkod ng Diyos, pumunta siya dito para siya mismo tumatanggap sa mga dalampati natin. 죄와 심판의 채찍을 대신 맞으신 그 종 때문에 우리가 나음을 이었고 회복이 되었고 재창조의 축복을 받은 것입니다. Dahil sa lingkod ng Diyos na si Jesus na siya mismo tumatanggap sa kapalit natin ng mga dalampati, mga sumpa at mga paghatol. 이게 바로 약속하시고 성취하시는 하나님의 언약의 힘인 것입니다. At dahil po dito, nakaroon po tayo ng kagalingan, ma-restore natin ito and also the recreation. At ito po yung lakas sa tipan na meron ng Diyos. 성경에 보면 역대기가 나요. 왕의 이야기가 나옵니다. At kung meron po tayong isang aklat na kronika doon sa Biblia. 이스라엘 하나님이 세우는 하나님 이스라엘의 왕들의 이야기가 어떻습니까? 실패로 점철됐어요. So sa aklat ng Chronicles, ito po ang kwento ng mga hari. Pero anong nangyari po sa mga hari na tinayo sa mundo na ito? Palagi po sila nabigo. 다윗을 통해 하나님의 왕국이 된 이스라엘이 솔로몬을 거쳐 르호보암 때 반으로 나눠졌어요. Yung mga Israelites na mga bayan na tinayo ng Diyos pagkatapos ng panahon ni Solomon nung umabot po sila sa Rehoboth na sila ay nahirapan. 아하스 왕은 하나님께 예배드리는 성전 문을 닫아버렸어요. Sa panahon ng Haring Rehoboam, nahati po ang bayan sa dalawa at sa panahon ng Haring Ahaz, sinarado nila ang pintuan ng templo. 문하세 왕은 그곳에 우상을 세우고 우상을 섬겼어요. Tapos sa panahon ng Haring Manase, dinayo niya po ang Diyos-Diyosan doon. 결과가 어떻게 됐습니까? Ano po ang nangyari? 하나님의 나라 이스라엘은 망해서 완전히 문을 닫았어요. Sa huling bumagsak po ang bayan ng Diyos na Israel. 하나님의 백성 이스라엘 백성들은요 저 바벨론으로 아수르로 포로로 끌려가는 비참한 인생이 됐어요. At yung mga mamayan, ang mga tao ng Diyos sa Israel, sila po ay dinalang bilang bihag. 사람들은 다 끝났다고 포기하고 절망했어요. Kaya mga tao, nag-give up na po sila at sila ay discouraged kasi inisip nila ito ay natapos. 그러나 하나님은 여전히 포기하지 않았다. 거기 하나님의 계획이 있다 말씀하셨어요. Pero ang Diyos patuloy niya sinabi sa mga tao na it is not yet finished dahil nandun pa ang pag-asa. 왜? 이미 하나님의 나라 세울 때 이스라엘 왕국을 세울 때 다윗하고 이미 하나님은 약속하셨거든요. Bakit po ba nung tinayo niya ang kanyang kaharian, pinangako niya agad sa kanila na dadating si David. 네 왕조와 네 나라와 네 왕이가 내 앞에서 영원히 경고하리라 약속하셨거든요. Pinangako niya sa akin na titibay ang kanyang kaharian, kanyang royal family at kanyang paghari. 그 인간의 실패로 포로가 되고 나서 하나님은 전 인류를 구원할 성경을 완성시켜 주셨어요. Nung sila po ay naging bihag na dahil sa pagbagsak ng kanilang
kaharian, binigay ng Diyos ang Biblia. 우리의 연약함과 실패와 상관없이 하나님은 약속하시고 그대로 성취하신 게 구원의 역사이십니다. Dahil ito po ang pagkilos sa kaligtasan, regardless sa mga sitwasyon na nangyayari po sa atin, ang Diyos tinutupad niya pa rin ang kanyang pangako sa atin. 인간의 우리의 신실함과 믿음 좋음이 아니라 하나님의 신실하심 때문에 하나님은 우리를 구원하셨습니다. Hindi po dahil sa katapatan natin or pananampalataya natin sa Diyos, kundi dahil sa katapatan ng Diyos, niligtas niya tayo. 바로 그 하나님의 모든 구원의 약속이 오늘 본문에 나온 것처럼 예수님을 통해서 성취되었습니다. Lahat ng mga pangako na sinabi niya sa atin, ito ay nalabas at nahayag sa magitan ni Jesus. 예수님이 달리신 이 십자가가 바로 하나님의 구원의 약속의 완성이신 것입니다. Kaya ang cross kung saan namatay si Jesus, yan po yung completion sa pangako ng Diyos. 누구든지 죄인이든 연약하든 무식하든 상관없이 예수님을 믿으면 구원을 얻으리라. Kaya kahit sino man, kahit ikaw ay mahina or walang kakayahan or bilang hindi ka anak ng Diyos, lahat ay maliligtas. 우리의 구원자이시고 그리스도이신 예수님이심을 십자가에서 확증해 보이신 것입니다. Pinaconfirm niya po sa atin, He proved us na si Jesus siya po ang Kristo doon sa 십자가에서 피 흘리심으로써 우리의 모든 죄를 해결하시고 부활의 영으로 하나님과 관계를 회복시키신 것입니다. Sa magitan ng kanyang pagdunggo doon sa cross, pinakita niya po sa atin na siya ang Espiritu ng muling pagkabuhay at siya ang Panginoon. 이 세상을 예수 이름의 복음으로 다스리고 통치하는 약속의 성취가 바로 이 성경 말씀인 것입니다. Kaya ito po ang kwento na meron sa Biblia na tinutupad ng Diyos ang pangako, ang kanyang pagbumuno at panghahari sa salibutan 우리 ng Diyos 모든 magitan ng 문제 gospel. 해결 완전한 구원자이신 예수 그리스도의 복음이 여러분 안에 계십니까? Nasa loob po ba si Yesu Cristo na ang solusyon sa lahat ng mga problema? 아멘. 그 예수 그리스도가 의 복음이 여러분의 최고 수혜자 되시기를 축원드립니다. Umaasa ko po na kayo po ay magiging greatest beneficiary sa lahat ng mga gospel ni Yesu Cristo. 그래서 우리는 힘들 때 여러분 낙심될 때 십자가를 통해 보여주신 하나님의 사랑 예수 그리스도를 바라보시기 바라겠습니다. Kaya whenever we are tired or whenever we are in hardship, sana tumingin lang po tayo sa ating Diyos. 예수님이 왜 십자가 지셨냐? So bakit namatay si Jesus Christ sa cross? 하나님의 약속의 말씀을 따라가신 거예요. Dahil sumunod po siya sa pangako ng Diyos ang kanyang salita. 하나님은 왜 이렇게 끝까지 우리를 포기하지 않고 행하십니까? Bakit ang Diyos kumikilos pa rin po siya without giving up on us? 왜 우리를 위해 하나밖에 없는 독생자 예수를 보내셨습니까? Bakit pinadala niya po ang kanyang buntunganan na si Jesus Cristo? 그 예수 그리스도가 여러분의 예수 그리스도가 되는 순간 인생이 바뀌게 됩니다. Dahil the moment na si Jesus Cristo na yan ay magiging Panginoon sa buhay natin, mababago po ang ating buhay. 예수님은 우리에게 찾아오셔서 우리를 고아처럼 내버리지 않고 하나님께로 이끌어 가셨습니다. Dahil ang Diyos, si Jesus, lumapit pa po siya atin at hindi niya po tayo binitawan bilang isang orphan, but He concluded that we are His 예수님이 children. 십자가에 달리셔서 마지막까지 하나님의 약속을 이루셨어요. Hanggang sa kanyang huling moment ng kamatayan doon sa cross, sumunod po siya sa salita ng Diyos. 하나님의 목적은 처음부터 끝까지 딱 하나였습니다. Ang layunin ng Diyos ay from the beginning until the end, isa lang po ito. 잃어버린 당신의 자녀를 당신의 집으로 데려오는 것입니다. Ipadala ang kanyang nawalang anak sa kanyang bahay muli. 우리를 하나님의 집으로 데리고 오기 위해 예수 그리스도를 보내셨다. Upang ibabalik tayo doon sa kanyang kaharian, sa kanyang bahay, pinadala niya si Yesu Cristo. 예수님 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Katulad na sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. 예수님의 십자가 부활의 사건은 단순히 죄사함만을 위한 사건이 아닙니다. Kaya ang insidente sa cross at muli pagkabuhay, hindi lang po ito para sa patawaran ng ating 우리 모든 kasalanan. 죄가 다 해결됐다. 과거의 문제 해결로 끝나지 않는다고요. At hindi lang po ito matatapos sa solusyon ng sa ating kasalanan in the past. 그 다음에 What's next? 죄사함 받고 구원받은 다음에 어쩌라고? Ano gagawin natin pagkatapos na patawaran yung lahat ng ating kasalanan? 하나님과 관계가 화목하게 되는 자녀로 만드셨다. Ginawa niya po tayo bilang kanyang anak na makaroon tayo ng relationship with Him. 하나님을 대적했던 원수를 하나님의 자녀로 삼으셨다고. Ang kaaway ng Diyos who are against the Lord, ginawa niya tayo bilang kanyang anak. 우리를 천국까지 이끌어가는 이유가 뭡니까? Ano ba ang dahilan na ginagabayan niya po tayo hanggang sa kaharian ng Diyos? 아버지와 깊은 교제를 맺기 위해.
위해서. Ito po ay upang makaroon po tayo ng malalim na relasyon sa Diyos. 아버지 하나님과의 사랑을 체험하기 위해. Upang maranasan din ang malalim na pag-ibig ng Diyos. 그래서 세상에서 얻을 수 없는 그 하나님의 은혜와 축복을 이 땅에서도 누리게 하기 위해서. Upang maranasan din natin ang parehas na pag-ibig at pagpapala dito sa lupa. 그 하나님이 어떤 분이시라고요? So, anong klaseng Diyos po ba siya? 바로 우리의 아버지시죠. Siya ang ating Ama. 오늘 무슨 날이라고요? Anong araw po ba natin ngayon? Father's Day. It is Father's Day. 오늘 어떤 아버지 만나야 되겠어요? So, anong klaseng Ama ang kailangan natin malaman 부족하고 ngayon? 연약하고 실수 많은 인간의 아버지가 아니라 Hindi po yung physical na Ama, ang tao na sobrang may puno ng mga kakulangan. 완전하고 변함없이 우리를 사랑하는 하나님 아버지를 만나는 날 되시기를 축원합니다. Kundi pinapala ko po na sa gitna ng araw na ito, matapuan natin po ang Diyos na Ama na perfecto sa 그러니까 우리는 atin. 아버지 하면은 어떤 사람은 상처가 돋아나요. So whenever think about Father, may mga tao na naalala niya lang ay yung mga saktan. 어떤 사람은 막 그 사람은 막 이게 원망하고 탓을 합니다. Meron din mga tao na resent at sinisisi niya ang kanyang tatay. 거기에 뭐 발목 잡힐 필요가 없습니다. Pero hindi natin po kailangan masaktan or manatili doon. 하나님 아버지는 완전하고 영원하고 최고의 사랑이 많으신 하나님 Dahil 아버지. ang Diyos na Ama natin, siya po ay perfecto, siya ang complete, at siya ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. 그 아버지를 만나면 됩니다. Kaya ang kailangan lang natin ay matagpuan natin ang Diyos na yun. 시편 68편 5편에 뭐라고 합니까? 하나님은 고아의 아버지라고 했어요. Ano bang nakasulat sa Psalm chapter 68 verse 5 na ang Diyos ay Ama ng mga ulila. 그 예수 그리스도로 말미암아 우리는 그 아버지를 하나님을 우리의 아빠 아버지라고 부를 수 있습니다. Dahil kay Yesu Cristo na yan, maaari po natin tawagin ng Diyos bilang Ama. 육신의 아버지는 좀 부족할 수 있어요. So ang ating mga tatay sa physical, maaari mayroon po tayong mga kakulangan. 그러나 완전하신 하나님은 틀린 우리 아버지 되십니다. Pero ang ating Diyos na kompleto, iba po siya sa ating physical na 우리를 father. 버리지 않고요, 포기하지 않고요, 오히려 끝까지 찾아오십니다. Hindi niya po tayo tinalikuran or bibitawan, kundi sumusunod siya sa atin hanggang sa dulo. 두 판 벌릴 이 판을 접지 않고 우리는 기다리고 계십니다. Palagi po hinihintay niya po tayo habang ready na siya para yakapin 우리의 tayo. 하나님을 잘 찾을 수 있도록 하나밖에 없는 독생자를 보내서 길을 만들어 Ang 주셨습니다. ating Diyos, pinadala niya ang kanyang buong ng anak para magkita ng daanan ng 십자가는 kaligtasan. 우리를 끝까지 책임지는 하나님의 사랑을 보여줘요. At ang cross, ito po yung nagbibigay, napapakita sa atin ang pag-ibig ng 사람은 Diyos na 아침 저녁 Ama. 바뀌지만 변치 않는 하나님의 사랑을 보여주는 상징. At ito din po yung ebidensya na napapakita sa atin ang pag-ibig na hindi 내가 nagbabago. 너를 완전히 변화시켰고 완전히 변화시킬 것이다 보여주는 상징, 사랑의 상징. Ito din po ang simbolo ng pag-ibig na ako yung magbabago sa iyo at ako yung nagbago sa iyo. 그 약속이 성취되기에 바로 십자가에서 죽으신 거예요. Kaya ang katuparan sa salita na ito, yan po ang kanyang kamatayan doon sa cross. 그래서 예수님은 십자가에서 다 이루었다 말씀하셨어요. Kaya sinabi ni Jesus na naganap na doon sa cross. 죄상과 구원뿐만 아니라 하나님께 다시 돌아가는 그 길도 이루어 주셨어요. Hindi lang po yung katawaran sa ating kasalanan, kundi pati ang kaligtasan at hanggang babalik tayo kay Jesus. 하나님 자녀된 신분과 번세 그 축복을 누리는 것도 회복시켜 주셨습니다. At binalik niya din po sa atin ang ating karangalan at pati ang otoridad bilang anak ng 하나님 Diyos. 아버지 삼고 하나님의 자녀들과 함께 하나님의 새로운 가정을 이룰 수 있도록 교회도 우리에게 허락해 주셨습니다. At binigay niya din sa atin ang simbahan para ma-restore po ang ating identity bilang anak ng Diyos at makasama natin ang ating mga kapwa. 이제는 무엇을 위해 어떻게 살아야 될까 가치 있는 삶을 위한 새로운 사명도 주셨어요. At ngayon, binigay niya po sa atin ang bagong mission para iba na ang buhay natin from the past. 그리고 여러분 이 땅에서 흘린 수고와 복음을 위해 당한 고난 그 눈물을 다 씻어줄 상급과 축복을 천국에서 준비하시고 우리를 기다리고 계십니다. Kaya ang Diyos, hinanda niya po ang lahat ng mga rewards doon sa langit that can convert, that can encourage us once again sa lahat ng mga pagod sa lupa na ito at hinihintay niya tayo. 그 천국까지 가는 길을 완벽하게 인도해 주십니다. At ginabayan niya po tayo simula sa lupa na ito hanggang tayo ay dadating doon sa langit. 그리스도를 통해서 이 어마어마한 축복을 날마다 누리시기를 축원드립니다. Pinapara ko po na sana ma-enjoy niyo po ang lahat ng mga amazing blessings na ito sa magitan ni Yesu Cristo. 아멘.
믿음으로 취하는 거예요. So, tatanggapin natin po ito kasama ng ating pananampalataya. 우리 능력이 없으니까 믿기만 합니다. Dahil wala po tayong ibang lakas o kakayahan, so maniwala lang po tayo. 믿음으로 취하는 겁니다. So we take it with our faith. 우리 능력으로 할 수 있는 게 아무것도 없기 때문에 전능자 하나님을 바라보는 게 믿음이에요. Because we have nothing to do with our faith, with our strength, kaya ang kailangan na po natin ay tiwala sa Diyos. 예수 그리스도로 말미암아 살아있는 믿음의 사람 되시기를 축원합니다. Umaksa ko po na kayo ay magiging mananampalataya sa Diyos na mabuhay lang po sa magitan ng pagpapala ng Diyos. And for the conclusion, 사랑받는 자녀가 사랑하는 아버지가 되는 거예요. ang anak na minamahal ay magiging isang ama na nagbibigay ng pag-ibig. 사랑하는 팔라완 예원교회 성도 여러분, Kaya lahat po ng mga church members of this Palawan Yewan Church, 오늘 파더스데이 하나님이 하시는 그 마음의 마음을 꼭 받으시기 바랍니다. ngayon ay Father's Day. Sana maramdaman niyo po at maranasan niyo din ang parehas na pag-ibig ng Diyos. 좋은 아버지가 되라. Dapat ikaw ay maging isang mabuting ama. 그게 아니라고요. Hindi ko po sinasabi ng ganito. 좋은 아버지 밑에서 사랑받는 하나님의 자녀가 되라. Kundi dapat ikaw ay maging anak ng Diyos na maranasan ang pag-ibig sa ating ama. 그 관계가 먼저 회복돼야 돼요. Dapat ma-restore po ang relationship na ito first. 하나님 아버지가 나의 사랑하는 아버지시다. Ang ating Diyos na ama, siya yung aking ama na pag-ibig. 나는 그분의 변함없는 사랑받는 하나님의 자녀다. At ako ang kanyang anak na tatanggap sa pag-ibig na 그 endless. 관계가 회복돼야 된다. Dapat ma-restore natin po ang 그 relasyon na 하나님의 ito. 은혜를 받아야 우리가 그 하나님의 사랑이 흘러내려가는 거예요. Kailangan po natin ang biyaya ng Diyos para madaloy natin siya sa iba. 그래서 사랑받는 자녀가 커서 사랑하는 아버지가 됩니다. That's why the children who are loved, pag lagi po sila din yung magiging ama na bibigay ng pag-ibig. 사랑받는 남편이 또 부인이 사랑하는 남편과 부인이 됩니다. Kaya ang isang asawa na minamahal, siya din po yung magiging asawa na bibigay ng pag-ibig. 사랑받는 가정이 또 다른 사람을 긍휼히 여기고 사랑할 수 있습니다. At yung pamilya na minamahal, siya din, maaari din po sila na magbigay ng parehas ng pag-ibig at mercy sa ibang 그 pamilya. 응답을 준비해놓고 우리를 부르십니다. Kaya ang Diyos, sinatawag niya po tayo after everything is prepared. 우리에게 순종하는 믿음을 요구하세요. At hihingi sa atin ay ang pag-ibig, ang pananampalataya na sumusunod sa Kanya. 특별히 이번 주에는요 가정 반대 살라가 생겼습니다. Especially ngayong linggo sa namakaroon po kayo ng family pandasalamat. 그래서 맛있는 축수투고나 빤시시나 맛있는 걸 좀 준비해서요 가족들과 함께 식탁을 차리십시오. Pwede po kayo maghanda ng mga masarap na chuksugo or pansit, yung mga pandesal para magkaroon po kayo ng table time with your 서로를 family. 축복하는 시간 가지시기 At 바랍니다. sana magkaroon din po kayo ng oras sa palayo po ang 하나님이 ibang tao. 우리를 얼마나 사랑하는지 예수 믿고 구원받아 한 자녀되게 만들어 주셨다. Para dahil ang Diyos, binako niya po tayo bilang kanyang minamahal na anak. 그래서 너같이 이렇게 아름답고 사랑스러운 자녀를 우리에게 주셨어. Kaya binigay niya sa atin, ikaw, na napakahalagang anak. 어렵고 힘든 일이 있어도 우리 하나님 의지하고 기도하고 헤쳐나가자. Kahit may kahirapan ka, may mga problema, let us break through and overcome those things. 하나님은 우리를 향한 크고 놀라운 계획이 있으니까 포기하지 말자. Ang Diyos may dakilang plano siya sa ating buhay, so never tayo mag-give up. 서로 격려하고 기도하는 판데살라만 식탁을 차리시기 바랍니다. Sana magkaroon po kayo ng pandesalamat table time where we encourage, we comfort, and strengthen each 꼭 other. 기억하십시오. And remember this, 우리의 소망은 우리의 능력에 우리의 가진 것에 있지 않습니다. ang mga pag-asa po natin ay hindi sa mga bagay na meron sa atin, 영원히 변함없는 하나님의 사랑의 약속 언약 안에 있다고. kundi ito po ay sa loob ng covenant of God, which is endless. 그래서 이 언약을 받아서 우리는 자녀에게 후대에게 전달해 줘야 됩니다. Kaya dapat tanggapin po natin ang pagtipan na ito sa mula sa Diyos at ipadaloy natin siya sa iba. 세상에 다른 어떤 걸로도 소망이 없어요. Wala po wala po tayong ibang pag-asa mula sa mundo. 이렇게 하면 이렇게 될 것이다. 유토피아를 얘기하는 거지만 다 거짓말입니다. Mukhang they're talking about this utopia na ito ay mangyayari kapag gawin mo ito. 근데 Parang 하나님은 이미 하늘의 천국을 2000년 전에 십자가 위에서 다 입으셨습니다. Dahil ang Diyos, tinapos niya po ang kanyang langit, ang kanyang tipan doon sa cross 2,000 우리의 years 진짜 ago. 소망과 진짜 능력, 진짜 사랑은 십자가의 사랑밖에 없습니다. Kaya ang tunay na pag-ibig at tunay na kalikasan sa atin po ay tanging si Yesu Cristo lang. 하나님 아버지가 십자가를 통해서 우리에게 흘러내려 주신 그 사랑, 그거 외에는 답이 없습니다. Wala po tayong ibang sagot maliban
matutupad sa pag-ibig na binigay ng Diyos sa atin sa magitan ng cross ni Yesu Cristo. 예수 그리스도의 십자가의 복음을 통해서 하나님의 사랑을 체험하고 누리는 한 주가 되시기를 예수 이름으로 축원드립니다. Kaya pinapala ko po kayo sa pangalan ni Yesu Cristo sa magitan ng dakilang pag-ibig ng Diyos galing sa cross ni Yesu Cristo, maranasan po natin ang pag-ibig ng Diyos. 기도하겠습니다. Tayo po ay manalangin. 하나님 Salamat 감사드립니다. po Diyos. 우리는 날마다 하나님을 배신하고 떠나는 연약한 인간입니다. Tayo po ay isang maghinang tao na palaging nakalikod sa iyo at palaging nag-betray sa iyo. 그런 우리에게 이유를 묻지 않으시고 조건 없이 끝까지 사랑하셔서 찾아오신 하나님 감사드립니다. Pero sa atin po na ganito, salamat po dahil hindi mo tinanong ang dahilan, kundi palagi ka bumabalik sa akin upang magbigay ng pag-ibig. 예수 그리스도를 통해 그 하나님이 나의 아버지 되심을 감사드립니다. Salamat po dahil ikaw Diyos ang aking Ama sa magitan ni Yesu Cristo. 날마다 하나님의 사랑을 십자가를 통해 절절히 누리게 하여 주옵소서. Sana araw-araw maranasan po namin ng malalim na pag-ibig ng Diyos sa magitan ng cross. 나도 살고 자녀도 살고 가정도 살게 하여 주옵소서. Sana mabuhay po kami, ang aking sarili, ang ating pamilya, ang lahat ng simbahan. 그 십자가의 사랑으로 다른 사람 살리게 하여 주옵소서. Sana iligtas namin po ang ibang tao sa magitan ng cross, ang 그 pag-ibig ng 하나님의 Diyos. 사랑을 풍성하게 누리는 우리 교회 되게 하여 주옵소서. Sana kami po ay magiging simbahan na masaganang maranasan at i-enjoy na din po ang pag-ibig. 오늘 아버지의 주일을 맞이하여 많은 아버지 오게 해주시니 감사드립니다. As we celebrate this Father's Day, salamat po na pinadala mo po ang lahat ng mga fathers sa simbahan na ito. 이분들도 아버지가 필요하고 하나님 아버지의 사랑이 필요합니다. Alam na rin po na pati sila, kailangan nila po ang Ama na Diyos at kanyang 그 사랑을 pag-ibig. 체험하고 누리고 맛보고 증거하는 증인 되게 하여 주옵소서. Sana ang ating mga tatay, sila po ay magiging saksi na nakaranas sa pag-ibig na ito. 우리 영원한 아버지 되신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. Kasama ng buong pasasalamat, ito po ang pangalan ni Yesu Cristo na aming Diyos at Ama ng walang hanggan. 아멘. Amen.